Hello, good morning. Isang maganda at pinagpalang umaga po para sa ating lahat. Kamusta po kayo? Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat muna po sa ating mga tagapanood, tagapakinig, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran out there na nagpapatuloy po na nanonood na po, na nagbibigay po ng kanilang oras sa pakikinig na po. Um, I just praise the Lord um, for giving us this chance of sharing, no? Of sharing His words para po ma-encourage po tayo na magpatuloy na po in this midst of uncertainties. Alam po natin lahat yung sitwasyon po natin ngayon. Hanggang ngayon ay wala pa po tayo na nakikitang malinaw na solusyon po. Iba-iba po at hati-hati ang mga opinyon ng mga mamamayan. So, wala na po tayo talagang makukuha na po sa mundo na ito. Makinig tayo ng news sa TV, sa Facebook, na po mga pinag-uusapan, lagi pong may pinagtatalunan. At kung ating papapansin, after natin mapanood ang news o ang mga nakasulat po sa social media, ano po nararamdaman natin? Hindi po parang nakakapagod, parang nakakalungkot, nakakalito na po. So, um, naniniwala po ako na true this ministry po na pinagkatiwala po ng Panginoon sa inyong kapatid, sa inyong lingkod. I believe na meron po itong mga magandang purpose po sa ating lahat o kahit po sa sarili ko. Bibigay po ang Panginoon ng kanyang mga salita na mula po sa Bible po. Ito po sa mula po sa baliktad po, no? Holy Bible na po. Nagmumula po dito upang tayo po ay upang ang Panginoon ay makapangusap po sa atin po through His words po. At kung tayo po ay tunay po talaga na naghahanap ng kapayapaan at ng joy na po sa buhay natin para tayo makapagpatuloy, isa lamang po talaga ang solusyon dyan. Tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Although kailangan din natin marinig o malaman, mag-aware tayo sa mga kaganapan sa libutan. But wag po tayong tumigil doon. Padaanin lang po yan para alam po natin kung saan po tayo tatapat. Kung nalungkot ka sa news na to, maghanap tayo ng joy sa salita ng Panginoon. Ito ba? Sulat din po sa Bible na rejoice. Rejoice, and again, I say rejoice. Magsaya daw tayo, huwag tayong malungkot. Po, kung natatakot ka, napakarami din pong mga verses sa Bible na nagsasabi sa atin na do not fear, huwag kang matakot. Be courageous. Marami po. Kung nag-aalala tayo sa ating mga buhay, anong kakainin bukas, anong isusuot, sinasabi rin po sa Matthew po, nasa Biblia po, na huwag tayong problema sa mga ganung bagay dahil ang Diyos ay provide po na mas mahalagang ating buhay kaysa sa ating mga sinusuot na po at kinakain. Ibig sabihin, huwag natin problemahin dahil ang Panginoon ay lagi magsusupply sa atin ng ating kakainin, kung anong daramitin, kung saan tayo titira. Yan pong lahat ay mangyayari kung tayo po ay nananampalataya po sa ating Panginoon. Kung tayo po ay makikinig sa Kanya, sa Kanyang mga sinasabi, dahil ang Diyos po ay nangungusap sa atin in so many ways na po, maging matiyag po tayo, lalo-lalo na po dito po sa Word of God. This is Bible, Word of God, at sinasabi po na ang Word of God ay salita ng Diyos. Kaya po when we pray, we are the ones talking to God, at nakikinig po ang Diyos sa ating panalangin. Amen? Pag nagbasa naman tayo ng Bible, which is the Word of God, the Lord is the one speaking or talking to us, and tayo naman ang nakikinig. Kasi po, ang prayer or a devotion or meditation, ito po ay two-way po. Conversation po. Hindi mo pwede maging tawag ng conversation kung nag-iisa ka lang.
tayo po ay may kinakausap at meron din po nakikinig sa atin. Iyon po ang ating Panginoong Jesus. Through His Holy Spirit, we feel the presence of God. Amen po. At bago po tayo tuluyang magsimula sa ating mensahe, tayo po muna dumako sa ating pasasalamat, panalangin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Father, hallelujah. We praise you, we glorify you, we worship you, hallelujah. Thank you po sa umaga nito, Panginoon. Lord, salamat po muli sa opportunity for this privilege, Lord, that you've given us na muli at muli kami, Panginoon, magkasama ng mga kapatid na ito, mga kaibigan na ito. At Lord, alam namin na palaging ang iyong biyaya ay palaging bago sa bawat umaga. Lord, kung ano man po ang mga nangyayari po sa sanlibutan na ito, Lord, na nakapagbibigay ng kahinaan sa amin. Lord, ikaw lamang ang nag-iisang kalakasan namin. Hallelujah. Lord, bigyan mo po, Panginoon, ng buhay, ang pakikinig na ito, Panginoon. Lord, maging buhay na salita, Panginoon, upang amin pong maramdaman at maunawaan ang iyong mensahe sa umaga na ito. Lord, open our spiritual ears and hearts and minds, of God, upang maintindihan namin ang buo, Panginoon, ang mga salita na ihayag mo sa amin ngayong umaga. I pray, Lord, for those people who are watching this ministry right now, Lord, to bless them, Lord, with a teachable heart, Lord, and focus their minds only, Lord, sa mga sasabihin po ngayong umaga. Pag-ingatan po silang lahat, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po and provision po for all their needs. Maraming salamat po. Ikaw lamang, Panginoon, maparangalan. Ikaw lamang ang mapasalamatan. Walang iba kundi ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. We praise you, we glorify your name, and we give you back all the honor in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hello, ayun po, sa muli po, magandang at pinagpalang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, ibibigay ko muna sa inyo yung pong ating verse po na nagmumula po sa New Testament, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. O again, sa ikalawang Korinto chapter 6, verse 14. Which says in Tagalog, na medyo may kalaliman kasi King James po, ang sabi po dito na po, huwag kayo makipamatok ng kabilaan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama, mayroon ang katuwiran at kalikuan. At anong pakikisama, mayroon ang kaliwanagan at kadiliman. Amen po. Ngayon po, ating basahin naman sa English version, yung pong medyo mas mababaw-babaw na salin na po, 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ang sinasabi po dito ay, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Amen. Nawa, Panginoon, ang mag-bless po ng ating pag-uusapan ngayong umaga sa pamamagitan ng kanyang mga buhay na salita. Amen and amen. Ayan po. So, po, ang ating pong mensahe ngayon ay meron pong pamagat na lukewarm. Ano po ba ibig sabihin ng lukewarm? Ano po bang kahulugan ng lukewarm sa ating mga pang-unawa? Hindi po ba, nagbibigay po ko na example na po, kapag minsan gusto nating maligo, depende po sa ating pakiramdam o sa panahon. Minsan sabihin natin, ipag-init mo nga ako ng tubig, ipapakuluan. Syempre po, ibubuhos mo ito doon sa balde ng tubig na may laman po galing sa gripo na po yung tubig.
Pero, pag ibilis mo po itong kumulo isang takuri ng tubig na pinakuluan, sobrang init. So, sasabihin mo, bantuan mo nga iyan. Ibig sabihin, dagdagan mo ng yung tubig sa gripo. Kasi gusto ko maligamgam lang. Yun po yung lukewarm. Ito po eh. Kasi minsan naman, pag nasobra yung tubig na dinagdag mo, magiging malamig naman. Mawawala yung kanyang init. So, malamig po ang mangyayari sa tubig. So, kung hindi po mainit na mainit ay malamig naman po na malamig. So, in between po, para maging sakto, ay lukewarm po. Amen po. Yun po yung lukewarm, maligamgam. Pero alam niyo po, maganda po sa katawan to. No po. But, spiritually, biblically po, aking pag-uusapan sa lukewarm na po. Yung pong ibang meaning po ng lukewarm na po, na biblical po. Alam niyo po, pag sinabi pong lukewarm, ito po ay kukonect natin sa ating pananampalataya. Ano po? Ang tanong nga po ay, ang ibang faith kay Lord ay on fire? Sobra talagang mainit ba ngayon ang iyong buhay espiritual? Or wala eh. Nalalamig ako ngayon. Parang ayoko mag-pray. Ayoko muna nang may kausap. Ayoko muna pag-usapan ng ang Diyos. Parang nanlamig. Nanlamig po siya na wala ko yung init ng unang pag-ibig sa Panginoon. Eh ano naman po yung lukewarm na sinasabi kong biblical? Alam niyo po, yung lukewarm naman ay nasa pagitan na sobrang mainit at sobrang malamig. Nasa gitna. May sinasabi po ang Biblia, ito po, ituturo po ang Biblia tungkol sa ating pananampalataya o buhay spiritual na kung tawagin ay lukewarm faith o maligamgam na pananampalataya. And, alam niyo po, there may be degrees of light and darkness. Di po ba merong masyadong brighter, brightest? Meron bang lightest? Alam niyo po, iba-iba po ba yung parang ilaw yan eh, no po? Pag bagong lagay yung ilaw, bagong bili, sobrang liwanag. Pero habang tumatagal, parang unting nagiging hindi na siya ganun ka-bright. Po. Yung, lalo pagka mapuputi na, aandap-andap na yan. Sa, po ba? So, ano lang po ito, illustration lang po ito, no? Meron po tayong tinatawag na brighter light and deeper darkness. Ulitin po natin ha. Brighter light. Maliwanag. At yung isa ay deeper darkness. Po, liwanag at dilim. Medyo mainit po. Ito po. Alam niyo po, para po sa atin po, na maunuan po natin na meron pong God's point of view po, people are still either in dark or in light po. Tayo pong mga nakakilala sa Panginoon, dalawa lang po yan eh. It's either still in light or nasa dark na po. Ito po minsan ito po para sa ating lahat po. Or sometimes sinasabi ng iba, okay lang naman ako, kaya lang busy ako eh. O, yung iba naman sinasabi, wala naman akong ginagawa, sige okay lang makinig ako. So, thank you na. Ano po, no? So, pero alam niya po, isa lang po ang maliwanag eh. Isa lang po ang sakto na po, o saktong dapat natin maintindihan na ang light at ang darkness ay hindi pwedeng magsama. Parang tubig at langis, ano? Tubig at langis. Hindi pwedeng magsama kasi maghihiwalay talaga sila. No po? Kung light, kung dark. No po? So, yun po. Kung ang tanong nga po ay,
What fellowship, what fellowship can light have with darkness? Opo, di ulitin po natin. Sige, ulitin natin sa Tagalog. Yung Tagalog kaya. Ito po sabi po dito, sa English na lang po, no? What fellowship has light with darkness? Po, ayun no po, sa Tagalog ay anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? Anong merong pakikisama ang kaliwanagan at kadiliman? Kasi diba, di mo alam, walang definite. Apo, parang masaya na malungkot, parang madilim na maliwanag, parang tama na mali, equals anong confusion o kalituhan o negative yun. Kaya po, when it comes to spiritual things po, the differences are plain and clear na po. Dalawa lang po yan po. It's either sa ating panampalatay sa Panginoon po, sa ating buhay spiritual o buhay kristyano, maliwanag po na dalawa lang po yan Ito po una, lost or found. Nawala ka ba? O natagpuan ka? Nawala ba yung faith mo? O lumalim yung faith mo? Oh? And pangalawa po, in Christ ka ba? Or out of Christ? Next po, ang tanong po ay, are you saved? Ligtas ka na ba? Or are you perishing? Po? Next po is your spiritual life alive to God? Buhay na ba po bang yung panampalataya sa Panginoon? Masaya ka ba? Or dead in God? Patay na pananampalataya. Parang, di ko alam parang gusto ko nang tumigil. Patay na pananampalataya po. Ano po sa palagay natin sa ating mga nagawang kasalanan sa buhay natin? Did you ask forgiveness to God or not yet? Are you forgiven? Or you're not sure? Po, isang pa po ay alam po natin ang mga salita ng Panginoon, ang mga inuutos sa atin, ang mga makabubuti sa atin. Ito ba ating sinusunod? Are we obedient or disobedient still? Po, alam po ninyo, ilan lang po ito sa napakaraming tanong na dapat nating pagbulay-bulayan po, dapat nating sagutin po sa ating mga sarili po. Kasi po sa Panginoon wala pong twilight. Ano ba yung twilight, no? God has no twilight, no? Wala yung half alive or half saved, no? Hindi pwede yung kalahati lang ang saya mo, hindi yung kalahati lang yung kaligtasan mo. Hindi po pwedeng kalahati, no? Because people who are half in Christ are half forgiven. So, sabihin naman natin na, okay lang, almost forgiven na rin ako, almost forgiven. Pero pag sabi pa natin, are you saved? Almost forgiven? Hindi po yun ang sagot. Alam niyo po kung ibig sabihin ng almost forgiven, you are totally lost. Dahil hindi ka sigurado. Alam niyo po, lukewarm is not acceptable to God. Lukewarm is not acceptable to the God of the Bible. Hindi po yan tinuturo sa atin ng Word of God. Dapat po, we have to follow Jesus with all our heart. Alam niyo po, dapat po sigurado tayo sa ating faith. Kasi po maliwanag naman po na ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. Wala po siyang kondisyon. Wala po siyang sinabi na, sige, tanggapin mo ko as your Lord and Savior. Within 2 years, no? Pwede. Tapos panagbago ka ng isip.
O, di bumalik ka sa lumang pagkatao mo. Wala pong ganun eh. Kasi po, ang ibinibigay po ng Panginoon sa binigay ng Panginoon sa atin na salvation is eternal. Ito po, eternal po, forever, may forever. Po, kaya nga po, meron tayong Bible, Word of God. Ito po, na po, ito po ang mag-guide sa atin, maglilid, upang makilala natin ating Panginoong Jesus, na po, who is Jesus Christ. Na po, nung bata pa ako, ang pagkakilala ko lang kay Jesus ay sa magka-church ako pag Sunday. Pagkatapos ng church, mamamasyal kami sa Luneta, Manila Girl, Luneta, ano po. Tapos kakain kami, tapos bibili kami ng lobo, o pag may birthday lang nagsisimba, kasi busy si mother, hindi na malinggo-linggo nagsisimba, pag nasa bahay, wala kang maaamoy na spiritual. Sobrang normal natural po ang pagkatao na po. Yun po yung kinalakihan natin. Merong, ano yung sabi, mahal na araw, no? May mga kung ano-ano po tayo napapanood, no? Nagtitika, nag-ano. So, in other words po, ako po isang relihiyosa. As in, na po, ako po ay lumaki, nagdalaga, nang ako po ay taong simbahan. Kumakanta po ako sa kasal, ako rin ay kumakanta sa choir, po, sa simbahan. Ako po ay member ng isang organisasyon po na kami po ay dumadayo sa iba't ibang lugar at nakikipag-compete po kami ng choir, choir competition. Masaya, bilang bata, bilang dalaginding, masaya po kasi maraming kaibigan, maraming nararating na po. At ano po, yun po yung naging spiritual life ko po noon po. Yung pong boses ko ang aking ginagamit na po, maging sa pagbabasa ng ano po yung pinagbabasa ko sa simbahan na po, yung mga first and second reading na po. Lagi po ako yung napipili kasi po kahit maliit lang po akong babae, malaki po yung boses ko. Yun po, ano po. Pero alam po ninyo, meron po dumating na pagkakataon talaga na mapakabuti pa ng Panginoon. Kasi lahat po ng ginagawa ko pala na yun ay parang karanasan lang bilang isang bata, bilang isang dalagita na po. At lahat po ay nagdadaan sa ganun po. Pero alam niyo po, dumating po yung punto sa buhay ko na parang kulang. Parang kulang po, parang di na ako masaya. Hindi ko rin alam po, marami na akong kaibigan. Meron naman po kaming, nasa middle class po kami, yung family namin, nabibili po yung gusto, nakakain yung gusto. Na po, lumaki po kami na meron pong nag-aalaga, may yaya. Kaya wala na pong hahanapin pa na po, para sa akin na po. Pero talagang alam niya po, napakabuti ng Panginoon kasi po meron po siyang sinasabi sa kanyang sa Bible po, ang sabi po ay nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, ng ating nanay, ay hinubog na tayo, kilala niya tayo, at nakatakda na ang purpose ng Lord na magiging buhay natin. Kaya po dumating po sa punto ng buhay ko na parang hindi na nga po ako masaya at kung ano-ano na po ang manaisipan ko. Hanggang po, ito po yung araw na sinasabi po sa Biblia na today is the day of salvation. Ang dami pong nag-share sa akin ng Word of God, kahit nung college na po ako, pero lahat po ito binabara ko. Lahat po ito hindi pa natatapos magsalita nakiisip na po ako ng ipangbabara ko. Ganun ako kabad. Alam niyo po, pero yun pong halaga, may narinig po ako. May sinabi, may narinig. So, yung narinig ko na yun pala, ay nataniman na po ako ng mga Bible verses na po. Marami po yan So, alam niyo po, hindi ko makuha yung joy ko Alam niyo po, yung satisfaction, contentment, kapayapaan, wala po. Wala talaga. Napakabuti ng Panginoon po. Sabi nga po we did not choose God. God chose us.
by His grace, po, by His grace, sa biyayaan niya, po, pinili niya tayo, po, kinuha niya tayo from that situation. Alam niyo po, talagang to make my testimony short and clear, na po, nakilala ko po ang Panginoon. Tinanggap ko po siya as my Lord and personal Savior. From that time on, nakaramdam na po ako ng init sa Panginoon. Naging masaya po ako. Naging parang lahat ng bagay parang gusto ko nang unawain. Yung pagmamahal mo, yung habag mo sa kapwa mo, nagkaroon ka ng concern, nagkaroon ka na ng marunong ka ng dumamay. Alam mo na yung mga dapat at hindi mo dapat gawin, na kapag nagawa mo yung hindi mo dapat gawin, all we have to do is to ask forgiveness. Hindi ka tulad doon, tuloy-tuloy lang ginagawa. Tapos nag-ignite tayo, di po ba? Pero ngayon, tinuturo po kasi ng Bible na kung tayo ay hingi ng tawad sa Panginoon, tayo pa kanya patatawad at ay magiging malaya na naman. Magaang sa pakiramdam at alam natin ay pinatawad. Wala tayong iniipon na kasalanan. O, siyempre po, ang repentance po, ibig ko sabihin na pag-repent o repentance ay yung talagang pagtalikod na sa kasalanan. Hindi yung excuse na excuse tayo gagawin natin kasi mabait naman si Lord eh. Hindi po yun. Hindi po yung repentance. Ang repentance po ay talagang sincere ka at talagang sabi, 360 degrees ikot. So, tigalikuran mo na yung kung saan ka sabihin po. So, alam po ninyo, yun po yung nangyari. Pero pong time na dumating po sa buhay ko na naging, ayan, ito po ating topic, lukewarm po. Naging lukewarm po ako. At hindi na po naging lukewarm, totally po talaga lumamig na po sa aking faith. Kapag abroad po, at nalayo po yung aking isip at focus na po. Nung nalayo po ako sa Panginoon, muli po ako nakaranas ng sarit-saring mabibigat ng problema na hindi ko kayang lutasin. Pero syempre, pili ko nilulutas sa sarili ko. Nakalimutan ko na ang Diyos ay Diyos ng nakikinig. Diyos yan na nakikinig sa mga hinaing natin. Kausapin natin siya bilang tatay po, at bilang tayong mga anak. Kaya po, masyado po akong maraming naging pagkukulang sa Panginoon noong time na ako po ay nanlamig sa Kanya. Po, bumalik ako sa mga dating pininiwalaan ko, na po nawala po yung tiwala ko sa ating Panginoon. Those times na I was in wilderness talaga. Po, ang daming temptations na aking pinatulan. Po, ginawa. Hanggang sa nagrebelde na po ako. Po. So, yun po, bibilisan po natin yung kwento ko na po. Alam niyo po, umuwi po ako ng Pilipinas. Meron po ako nasalubong na aking kaibigan, happen to be naging pastor na po siya ngayon. And again, sabi niya, why not, I invite you, why not come to our place po sa church? At yun po yung pinagbigyan ko po ginawa ko. And from that time on, muli, unti-unti, nararamdaman ko na naman po na sumasagya ko, kakaroon po ako ng peace of mind. Alam ko na ako ay pinatawad ng Panginoon sa aking mga muling pagkukulang at kamalian. Alam niyo po, marami na po akong natutunan dahil sa pagbabasa ng Bible at sa pakikijun sa mga Bible study at sa pakikipag-counsel po sa pastors na po, sa mga kaibigang matured Christians na po. Of course, yan doon po yung ups and down ng buhay ng isang Kristiyano na po. Pero yung pong mga bagay na yun ang makapagpapatatag po sa atin po. Kasi pag nalagpasan po natin yung down moments po natin sa buhay, alam niya po, tayo po ang magiging isang buhay na patutuo upang patunayan natin ng Diyos ay nagtatayo sa atin. Po, binabangon tayo. Lagi po tayo may panibagong chance po sa Panginoon upang magpatuloy po. Pero as our message for today, yan po ang pagiging lukewarm. Ito po ay hindi po gusto ng ating Panginoon. Alam niyo po, mababasa po natin yan sa Biblia. Sinasabi nga po na ayaw ng Diyos ng maligamgam. Alam niyo po, ang gusto pa ng Panginoon, mainit tayo. Yung mainit tayo sa Kanya. Yung bang excited tayo kapag
tayo ay magpipray. Excited tayo kapag tayo ay attend o magjo-join ng mga gawain ng Bible study, fellowship, even sa virtual po na ginagawa ng karamihan ngayon kasi wala pang face-to-face. Alam niyo po, kailangan tayong maging mainit sa ating pananampalataya sa Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon na napakarami pong issue sa mundo at wala po tayo ni isang pagkakatiwalaan. Ayaw na Panginoon na tayo maging lukewarm. Kaya nga po, pipili lang naman tayo kasi dapat isa lang. Sabi nga po sa binasa natin kanina, hindi pwedeng i-mix ang init at lamig. Hindi pwede. Kung mainit ka, maging mainit pa tayo sa Panginoon. Ngayon, ang kasunod po nun, pag hindi tayo mainit, syempre magiging malamig po tayo. Diba ba? Lalamig tayo sa Panginoon. Kailangan natin ng counseling, kailangan natin ng repentance, kailangan natin magpaliktup sa Panginoon. Pero yung lukewarm, nasa gitna ka, ay mahirap po yun. Kasi pag nasa gitna ka, pwedeng ikaw ay nag-active, Bible study, tapo, may nag-invite, magja-join ka, dahil kung nahihiya kang tumanggi, o kaya ang parang gusto mo din, sige, wala man akong ginagawa. Pero pag wala ka na doon sa ganung mga fellowship, back to lungkot ka na naman, back to problema ka naman, back to galit ka na naman sa mundo. Opo. So, di po ba di mo malaman kung saan yun yung lukewarm, Opo. At syempre, ayaw din naman ng Panginoon talaga yung maging malamig tayo. Opo. So, ang punto po rito is, kung tayo po ay susunod sa Panginoon, sumunod po tayo ng 100%. Yung pong 100% po natin, it doesn't mean na perfect tayo. Hindi po yung perfection. Ang makakapagsabi lang po na we are perfect ay ang Diyos. Kung tayo po ay nakakasunod sa Kanya at naging righteous sa paningin ng Panginoon, then we are made perfect po sa Kanyang paningin po, hindi sa standard ng tao. Kasi ang Kristiyano po, kahit po tayo mga Kristiyano po, may mga failures pa rin tayo, syempre. Hindi naman tayo perfecto po. Pero kapag po tayo ay naging obedient sa ating Panginoon and we are doing our part po, to be of good use to the Lord, to give Him glory, righteous po yun sa paningin ng Panginoon. At lalong-lalo na po kapag ating isinasabuhay ang mga salita po na tinuturo niya sa atin nagmamula sa Bible. Wala po kasing pangit sinasabi rito sa Biblia. Alam niyo po, ang mga tao po kasi kapag nakita naman nila kang Bible, sila naman nasasabi sa inyo Ibang religion yan. Yun, alam niyo po, ganun yun. Kasi bakit po? I was also persecuted nung panahon po na ako ay tumanggap sa Panginoon, na born again po ako. At ang una ko pong persecutor ang aking mami, ang aking pong mother, na grabe po talaga. At ang buong pamilya ko po, persecutor ko po talaga silang lahat. Ako lang po ang nakatanggap sa Panginoon. Alam niyo po, naranasan ko talagang yung aking kuya, pinapalo po ako nung sinturon. Di ka ba titikil sa kakabasa ng Bible? Nagbabasa ko ng Bible, papatayin ako ng ilaw. Tapos mapasok ako sa school, uutusan na aking mother yung aming ayaya, or kayaya ko po na, yan po yung aming kasambahay na, dito pa ako kahit po dalaga na college na, kasama ko po yun hanggang school, nagbabantay po yun sa labas. Grabe, diba? Nilaik pa yung mga militar. Kailangan bisyo na matatapos sa school, uwi ng bahay. Hindi mo kung bakit. Kasi pag natapos po yung school, sa school po, tapos na po yung klase, pupunta po ako sa park, tapos may mga kasama po ako doon, tapos po natuturo po ako ng Bible, natuturo po ako ng Word of God, kakantahan kami, sa ilang tipa na alam ko po sa gitara, na po, nakakapag-praise and worship po kami after my class na po. At pinigil po yun ang aking magulang po. And all my Bibles and all my books, Christian books ko po ay binalot at tinapon. Ang sakit po, di ba? Nagkasakit po yung aking mami. Sobrang nervous niya. Lalo na pag ako nag-hallelujah, hallelujah, hallelujah. O naku, galit na galit po siya. At siya po ay nagkasakit. Yun po ang ginamit ng kaaway, ng nitaning,
na para ako po ay panghinaan ng loob. Siyempre, mami ko yun. At ako ay binantaan ng aking panganay na kuya na kapag ako ay hindi tumigil sa kakahaliluya ko at saka attend ko ng Bible study, ng church, at may nangyari na masama sa aking mami, ako daw po ang mananagot. Sobra po yun po. Pero alam niya po, napakabait talaga ng Panginoon. Sumunod po ako sa kanila kasi ano po minor de edad pa po ako noon po. Alam niya po, sumunod muna ako. Pero alam niya, ni Lord yung puso natin Ito po, yung spirit is willing, but the flesh is weak. Ito po, kaya alam niyo po, may ilang panahon po na hindi ko po nagawa yung gusto kong gawin dahil ako po ay parang kinadena na po nila. Pilit nila akong pinipigil sa aking pananampalataya at sa paglilingkod ko sa Panginoon. Alam niyo po, kapag ako ay umaattend ng mga Bible study na ginagabi, alam niyo po, malayo pa lang po, natatanong ko na po yung aking daddy, yung father ko, na meron po siyang malaking 2x2. Papasok pa lang po ako sa gate, sa pintuan. Pak! Talo na po ako sa puwet. Naglalagay po ako ng karton kasi alam ko na talaga na papaluin ako sa puwet Pero napaka-wise naman ng aking daddy. Hindi po ako sa puwet pinapalo. Sa hita. Alam mo, ipasa pa yung hita ko may latay. Sabi, hindi ka ba titigil dyan sa kahangalan mo? Alam niya po, talaga, isa lang natatanda ko talaga na aking sinasagot po ang ginagawa nila sa akin yung pamamano, pananakit. Alam po, sabi ko ganito. Alam po yung boldness ng Panginoon, nandoon po. Iyak ako. Alam niyo po ang sabi ko. Ito po, tanda ko po yung sinabi ko. Isa lang po. Hindi po marami. Sabi ko lang ganito. Huwag ninyo akong pigilin. Huwag ninyo akong pigilan sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi po, hindi niyo ako kayang pigilin sa paglilingkod ko at pananampalataya ko sa aking Panginoon. At kahit po ginagawa nila sa akin yun, sila po ay mahal ko pa din, ginagalang ko, at pinapanalangin ko po aking mga magulang. That time po na buhay pa sila, malakas pa sila. Kaya alam niyo po, kung tayo po ngayon ay malaya na, wala na po tayo sa pagdala mga magulang natin, lalo na po yung mga kaidaran o yung mga hindi na po mga minor de edad. Alam po ninyo at kilala ninyo Panginoon. Alam niyo po, magpatuloy po kayo. Huwag po kayo magiging lukewarm na hindi malaman kung magtutuloy o hindi po. Kasi kapag po tayo daw ay nagtutuloy sa pagbabible study, sa fellowship, pero hindi natin sinasabuhay, ang tawag po doon lukewarm po. Lukewarm po yung ganun. Kasi pag tayo ay nasa gawain, parang ang init natin, di ba? Alam na natin yung word of God, tayo natin paliwanag po. Tapos, pag naman tayo ay wala na dun sa ganung senaryo, malungkot na naman tayo. Tapos, naghanap na naman tayo ng mga bagay sa labas-labas upang tayo maging masaya. Po, ang ating makausap ay mga hindi na po, sila po yung mga taong naniniwala sa Diyos. That will lead us para mahiwalay muli sa Panginoon. Hindi na bababa. Lukewarm po yung ganun. Kaya po, bilang inyong sister na po, sister in Christ na po, yun po yung aking share sa inyo na tayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Palago po tayo, dapat po lumalago tayo. Po kasi merong sinasabing baby Christian. Siyempre, pag bagong kilala mo pa, baby ka pa, and you need milk, you have to be fit, you have to drink glass of milk para po magkaroon tayo na po, vitamins, yun po yung word of God, yun po yung prayer, unti-unti hanggang sa maging toddler, no po, maging bata, maging adult, yun po. At ngayon po dapat solid ang kinakain natin. Pero, kung tayo po ay 3 years, 4 years na po, na Kristiyano na po, pero hindi pa kayo makakain na solid, taktak kayong kumagat.
baka tayo mabilaukan. Pero marami na po tayong ngipin kasi nga po we are already adult na po. Yun po yung sinasabi na lukewarm na po. Kaya dapat po, ang mahalaga tayo po ay magpatuloy na po, na sumali sa mga Bible study kapag po tayo ay nakatasang magbigay ng ah, insight, kahit na po one line lang, kahit po konti lang po, kahit 1 or 2 sentences po, meron tayong nasabi. Unti-unti po yan. Hanggang sa makultivate na po yun. Kasi lahat naman po tayo binibigay ng Panginoon ng karunungan, ng wisdom na po. The Holy Spirit is our guide, our teacher. If we are willing, gagamitin tayo. Ang problema kung nakasarap po tayo. Kaya kapatid, kontento ka na ba nung nakikinig ka lang? Kontento ka na ba na nakatingin ka lang? So, huwag tayo maging lukewarm. Po, kasi ang sabi po sa Biblia, kapag daw po tayo lukewarm in faith, po, spiritually, po, lukewarm tayo, ano pong sinasabi? Tayo daw po ay isusuka ng Panginoon. Po, isusuka tayo. Ayaw niya kasi. Eh di kung mainit ka, manatili kang mainit. Eh kung malamig ka, edi malamig ka, wala tayong magagawa. So kailangan na lang talagang prayer, pag-pray natin yung taong nanlamig o nag-backslide, tumalikod, may pag-asa. Po, dahil ang Panginoon naman ang kapangyarihan niya ang magbabalik sa Kanya. Tayo po ay mga instruments lamang po. Ito mga may init na to, ang magiging daan upang makabalik siya sa biyaya ng Panginoon. Po, kaya kung merong mga nag-invite, nag-encourage, naku, grab po natin to. Kasi hindi po lahat ng Kristiyano ay mayroon pong gano'n na pang-encourage. Yung iba naman kasi kontento na, I go to church, I read the Bible, I pray, okay na ako, solo-solo. Pero hindi po Hindi po ba, nakasulta naman po ito, yung ating Great Commission as Christian. Po ba? Go and spread the gospel. Po ba? Lumbas tayo. Oh, hindi pwede lumbas ngayon. Eh di yan po, sa online. Oh, alam po ninyo, what I'm advising is tulungan natin ating mga sarili na ilapit po sa Panginoon yung ating sarili, yung ating buhay, because we have free will. Nakahain na po lahat yan yung peace, yung love, yung hope, nandiyan na po lahat yan, yung healing, lahat ng mabubuting bagay na ikamabuti, nandiyan na po lahat yan. All we have to do is to take it, grab it, and take it. Even the word of God, hindi yan malayo, malapit niya sa atin, malapit sa puso natin yan. Kaya nga, nag-aanya niya lagi ang Panginoon. Ano po sabi niya? Ang sabi po niya ay, come, and let's talk it together. Come, and let us reason together. Sabi niya gano'n, may problema ka ba? Ano ba ang gusto mo? Kaya po, sa panahon ngayon, kailangan pati magkaisa in prayer po. Let us unite in prayer, encouragement. Yun pong ginagawa ko ngayon. Lahat po tayo mga Kristiyano, pwede po tayo gumawa ng ganito. Kasi ito pong Facebook or gadget, ito po, social media, hindi po ito nakakabuti sa iba. Lalo na po kung mga mapapakinggan natin ay ginagawa po nila itong hingahan at mga hugutan po ng mga kung ano-anong negativity na po. Pero po, pwede natin itong magamit. Tayo po mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, alam ng salita ng Panginoon, pwede natin itong magamit po para makarating po sa buong mundo. Yun po gusto natin i-share the goodness of God. The goodness of God. How God changed me. How God transformed me. Hindi po ba? Amen po. So, ang punto po ng mensahe na ito is huwag po tayo manatiling lukewarm. Na po, dahil ayaw po ng Panginoon ng maligamgam na pananampalataya. Ang gusto po niya ay maging mainit po tayo sa Kanya. Na po, halaga natin siyang hinahanap, hindi tayo nananabik sa gawain.
na-feel po yung ating spirit ng peace of mind po, ang heart natin payapa, na kahit na hindi ganun kasagana ang buhay ngayon, tayo ay mabuhay ng sapat sa biyaya ng Diyos bawat araw. Huwag tayong matakot sa bukas, dahil bukas may ibibigay ang Diyos na pagkain, inumin. Bukas, bibigyan ka ni Lord ng panibagong hope. Bibigyan ka naman niyang panibagong peace. Hindi yung pang one day lang. Only po yun. Only. Po. Ang only rest na kahit nabusugin mo yung sarili mo, maya bukas gutom ka na naman. Po. Kumbaga po sa tubig, this is the living water. Po. This is the bread of life. Po. May hanapin pa ba tayo? Kaya po magtulungan po tayo. Lahat po tayo ay magpaalalahanan. At yung po mga hindi pa po nakakaintindi masyado ng aking sinasabi, yung po mga first time po nakapanood po, ay ibig ko po na makilala po ninyo ang ating Panginoong Jesus, hindi po bilang history po, at kwento at tradisyon, kundi ang ating pong Diyos ay totoong tunay at buhay ng Diyos. Totoo po at tuloy na buhay ng Diyos. Kaya para makilala mo pa siya at mas maunawaan mo pa ang aking ginagawa o sinasabi, gusto ko itang bahaginan pa. Pero una sa lahat, kailangan i-accept mo muna ang ating Panginoong Heso Kristo sa iyong buhay. Ito yung umpisa. Ito yung requirement, no? Ito yung una, first step. At pag nagawa mo ito, magpapakahayag siya sa iyong buhay ng bonggang-bongga. God will reveal Himself to you. Kaibigan, hindi aksidenteng napunta ka sa channel na to. No? Hindi aksidenteng titigan mo lang ako at makinig. May purpose si Lord. Walang aksidente sa Panginoon. Ang lahat ay pinaplano niya. Amen? Kung gusto mo at ikaw ay curious, ibig sabihin ito, this is the day that the Lord have made for you to accept Him, Jesus as your Lord and personal Savior. Samahan kita sa panalangin ng pagtanggap mo kay Jesus Christ sa iyong buhay. Ang lahat ng sasabihin kong salita, uulitin mo. Hindi pa bulong, hindi sasabihin mo rin audibly. Okay? So let us pray. Maraming salamat po sa umaga na ito. Nadinig ko po ang mensahe na ibinigay mo sa amin at sa akin. Panginoon, ibig kitang makilala pa. Ibig kong mas maintindihan pa ang lahat about you. Gusto ko rin po maranasan yung mga narinig ko na about you. Panginoon, kilala mo ako, alam mo ang buhay ko. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa napakarami kong kasalanang nagawa sa iyo. Inaamin ko na ko ay makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo po ako. Hugasan mo ako, linisin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso at ikaw ay pinapapasok ko sa aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang manguna sa buhay ko. Tinatanggap kita, Heso Kristo, sa aking buhay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko, manguna ka.
Salamat po sa kapatawarang pinagkaloob mo sa akin. Tulungan mo ako na makasunod sa kalooban mo. Magpakahayag ka sa akin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ikaw na po ang magmay-ari ng aking buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. And congratulations, happy birthday. Pinanganak kang muli sa Espiritu at katotohanan. Kaibigan, sino ka man, magkapatid na tayo. We are family in the family of God. So, salamat sa Panginoon sa biyaya po niya. Talagang unexpected po ang kanyang pagkilos sa buhay natin. I advise you as your spiritual sister na magpatuloy ka lang. Kahit i-persecute ka, di ba narinig mo yung aking patotoo? Sobrang persecution ang inabot ko sa aking mismong pamilya. Pero magpatuloy ka. Because the life you're living now is not your own life, but it is the life of God given to you. At makakaasa ka na ikaw ay kanyang laging sasamahan. Hindi ka nag-iisa. Tatandaan mo yan. At I advise you to read the Bible. Kung wala ka namang Bible pa sa ngayon, please PM me. Message mo lang ako at papadalahan kita ng Bible. At always pray. And meron din po tayo mga devotional po na makita po natin sa internet. Pwede po tayong magtingin dyan. I can help you for whatever you need regarding your spiritual life, spiritual growth. Sa tulong at ng Panginoon, ako po ay nagpapagamit sa Kanya kung ano po yung pagagawa niya sa akin para po ako ay maka-contribute po ng tulong po sa mga pangailangan natin ng spiritual po, lalo na sa pag-share ng Word of God. So, salamat sa Panginoon at ikaw din ay maaaring makinig ng mga Christian songs, music na matatagpuan din natin dito sa ating YouTube o sa MP3. Marami po yan pwede mag-download. Napakaraming paraan po para tayo lumago at maging mainit sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, kapatid. Glory to God. So, mga kaibigan, mga ka-sister, mga ka-brother, mga kapatid, ito po muli ang inyong kapatiran, kaibigan. Ako po muli, Sister Luz, nagpapasalamat sa Panginoon at sa inyong lahat na nakatapos na naman po tayo ng isang gawain, Mrs. Ministry, at ang Diyos lamang po ang ating itinataas. Wala pong iba. Maraming salamat po. At hayaan po niya ipag-pray ko po muna kayo bago po tayo magpaalam ng pasamantala. Let us pray. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat, O Diyos, sa panibagong salita na pinagkaloob mo sa amin. Nawa po ang mga salita mo, Panginoon, na nahayag po, na nagmula po sa mga pangako, Lord, ay aming panghawakang ng higpit, Panginoon, upang kami po ay hindi makawala, hindi maligaw, at hindi malamig. Lord, dalangin ko po ang mga kasama ko, Panginoon, nakinig, nanood sa oras na ito, Lord. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Lord, ingatan mo sila, O Diyos, at kanilang mga mahal sa buhay. Samahan mo sila sa lahat ng oras at pagkakataon, sa lahat ng lugar, Panginoon. At Lord, dalangin ko po na bagamat ganito po ang crisis na nangyari po sa aming sanlibutan, Lord. Hayaan mo, Lord, na hiwalay mo kami, Panginoon, sa mga tao na natatakot at nananakot. Kundi, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng peace of mind, Lord, ng contentment, Panginoon, ng pagmamahal sa isa't isa at higit sa lahat, maranasan po namin ang pag-ibig mo at pag-iingat mo sa amin. Lord, i-provide mo po ang lahat ng pangailangan, Lord, at pagalingin mo ang mga may sakit. Igyan mo sila, Lord, ang wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo kung how they can take care of themselves. Lord, salamat po muli sa buhay nila. Pagpalaan mo silang lahat, Panginoon, at kung ano man po ang mga kahilingan nila, Panginoon, ay alam mo, Lord, sagutin mo mga panalangin nila. Alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Lord, ibuhos mo pagpapala mo, biyaya mo, Panginoon, at malutin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo ng proteksyon sa araw-araw.
Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Thank you po muli. Maraming salamat po muli. At again po, maraming pong salamat sa nagla-like, sa nagko-comment, sa nagsasubscribe po. When you subscribe, automatically, tuloy-tuloy na po ang lahat. Ma-update po kayo sa lahat po ng mga messages po, na encouragement po na ating ginagawa. Mapaparoon niyo po lahat ito. And please share. Share po niyo ito. Yun po pinakamahalaga. Minsan kahit hindi pa kayo mag-like, i-share na lang po niyo ito. Pero kung if you like and comment and share po, yun po ay para po makaabot po sa ating mga kaibigan, lalo na po tayo nahihirapang mag-share to at by our own. You can just share um, uh, this vlog po. Yun po, maraming salamat po sa inyong lahat, and I speak blessing, protection, and provision to all of us. God bless you. Good morning.